Okay, mapagpalang araw po. Dito po tayo sa bahay ni Ate Merly. Ayan. Ayan po si Ate Merly. Ayan naman po yung maganda isang maganda pa. Yung manugang yan. Dito po tayo kasi linggo-linggo papasyal tayo para magdala ng salita ng Panginoon Diyos sa kanila. At ang gaganda naman po ito, welcome sa kanila yung salita ng Diyos. Hindi po hindi yung hindi welcome, ganun. Hindi welcome sa kanila. Kaya puri ng Panginoon. Kaya tayo po ngayon ay magbubulay ng Ebanghelyo. Dahil linggo ngayon, Happy Lord's Day. Ang Lord's Day po nakasulat sa Exodus chapter 20, 8, 9, 10. Doon po nakasulat ang sabi ng Diyos, 6 na araw, lahat ng ginagawa mo, tapusin mo. Pagdating ng ikapito, yan, araw ko yan, sabi ng Diyos. Kaya, ang batas sa Israel noon, pagdating ng ikapitong araw, lahat hindi po pwedeng magtrabaho, bawal. Ganun kahigpit ang batas sa kanila noon. At isang pagkakataon nga, merong isang Hudyo o Israelita na kagustuhan lang pong magluto. Namulot siya ng patpat. Patpat ang nakalagay doon kahoy, panggatong. Yun, namatay po siya. Kasi nga, ang utos ng Diyos, walang magtatrabaho pag-araw ng Panginoon. Salamat na lang. Sa ating panahon, pag-araw ng Panginoon, ang mga mall bukas. Kasi nga po, maraming tao. O, isipin nyo, kung sa panahon natin yan, halimbawa, mayroong isang mall dito, lahat yan sarado yan. Ayan, buti na lang, hindi sa panahon natin yan, ano po? Sa panahon pa ng mga Israelita. Okay? Sige po, magsimula po tayo, pero bago tayo magsimula, siyempre, kailangan natin ang patnubay ng Diyos para tayo matuto. Hindi lang matuto at pagkinabangan natin ang kanyang aral. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, tulungan mo kami, patnubayan mo kami, ang aming pagbubulay ng iyong salita. Ayon po sa kasulatan, sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, ang Biblia po ang ginagamit para sa batayan ng aral ng Diyos. Bagamat ang ngayon may mga dyaryo, may mga maliit na space doon na may Word of God. Ewan ko lang sa mga magazine kung meron na rin yan, alam ko masyado makikita. Hindi naman lahat ng dyaryo meron. Mga dyaryo, yung maliliit na klaseng dyaryo lang po, yung alam niyo naman po, pag sinabing dyaryo yung mga sikat, yung madaling mabenta. Yung masyado hindi mabenta, doon meron mga kulo na maliliit na portion ng salita ng Diyos. Ngayon, yung mga malalaking dyaryo, yung mamari, yung mga meron din pong ganon. Pero, hindi po sinasabing masama yun. Pero kung magbabate ka lang sa turo taral ng Diyos, siyempre Biblia na pong gagamitin natin. Ito po. Dito po sa kasulatan, ang sabi po ng Hebreo chapter 10, verse 10, ang sabi po ay ito. Simulan po natin sa 8. Sinabi muna niya, hindi mo inibig ko kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan. Bebe, sa kanya sinabi, narito ako upang tugdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Yes, ito na po. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Yesu Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsan ng paghahandog ng kanyang sarili, iyo'y sapat na. Alam niyo po yung pagpapapako ng Panginoong Yesus sa cross, minsan lang yun, tama na.
Kaya kung tayo pong mga tao, ginagaya nila yon, hindi na po dapat gayahin yun eh. Kagaya ngayon, magmamahal na araw. Ang pinaka-popular dito sa ating bansa, yung Pampanga, yung Barangay Kaputod sa may San Fernando. Doon po ginagawa talaga na meron talagang nagpapapako ng sa cross. Pero ngayon, matanda na yon, dapat magretiro na siya. Ewan ko ba't hindi pa siya nagre-retiro. Yung na gumaganap na Yesus tuwing mahal na araw. Actually, pinapako lang naman siya, bagya lang eh. Hindi naman talagang para wag siyang madisgrasya. Pero kahit ganun po ang pinapakita, yung ginawa ni Yesus sa cross, anong sabi doon? Ulitin nga natin sa verse 10. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Yesu Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng misanang paghahandog. Misanan, was lang, tama na yun. Hindi na po dapat inuulit ng tao yun. Hindi na po ginagaya ng tao ang ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Yung pagpapahirap sa kanyang katawan. Kung kagaya ng mga nagpipinitesya, di ba kung di ba naman takot talaga mamatay yun, tingnan nyo po bibili ng blade, lalagyan mo na ng alcohol bago ipangsusugat ng ganyan sa likod. O kaya magbabasag ng bote, i-alcohol muna bago susugatan. Yung nagpapapako sa kamay, sa pako mismo nakababad ng alcohol yun. Kita nyo? Takot din silang mamatay sa infection. Kasi pagka nasugat ka, open wound, at pagkatapos pinupukpok mo pang ganyan, bumubuka yan eh. Binubugbog mo. Kaya malapit na malapit yung virus doon, mikrobyo. Yun nga, takot sila, tingnan nyo, bakit pa sila gumagamit ng alcohol? Sabi nila, bawas kasalanan. Ginawa pa nila parang Bombay ang kasalanan eh. Yung hulog-hulugan. Bawas daw. Eh di pagkatapos, halimbawa, nagpinitisya ka ng isang araw, hindi nabawasan. Sabihin mo, nabawasan. Tapos balik ka ulit sa kasalanan. Maraming kasalanan na naman. Isang taon. Hindi. Kaya pinagbabawal na po yan. Naalala ko nung araw. Ang sabi ni Bishop Oscar Cruz ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Lagi siyang ni-interview nun eh. Pero ngayon hindi na eh. Hindi ko lang alam kung baka hindi na siya, emeritus yun eh. O baka naman may karamdaman. Wala na, hindi na nakikita yung presence sa harap ng camera eh. Si Oscar Cruz, Father Oscar Cruz. Ang sinasabi niya, hindi namin pinatutupad dyan, ganyan. Yung pinitesya. Pinagbabawal nga namin yan. Ang problema sa kanila, ito kung talagang ipagbabawal nyo, kasi ang gumagawa niyan, kapwa nila Katoliko, di po ba? Wala tayong personalan, basta pag-inig lang po kayo. Dating gawin nyo, bawat simbahan magtalaga kayo ng pari na may kasama kayong pulis. Kapag may nagpupunta ng pinitesya ron, pauli mo. Sabihin mo, bawal yan. Para hindi na po inuulit kasi kung babasahin mo yung Biblia, maliwanag naman ang sabi ng Biblia. Minsan lamang ginawa ni Jesus at sapat na po yun. Sapat na yung pangtubos ng kasalanan. Ba't kailangan pahirapan mo pa yung katawan mo? Gumagapang ganun, mahinit ang kalsada. Sipin mo. Meron pa ako napanood. Biglang umulan ng malakas. Sipin nyo yan, baka magkasakit ka pa. Mas grabe po doon sa probinsya namin. Pero po, bata pa ako, elementary po noon. May magkapitbahay po akong ganyan na taon-taon nagpipinitesya.
At ang gumagat ng mga audio, magkapit-bahay ko rin. Kumbaga parang katuwa na lang. Alam niyo po ba, pag nandun na sila, pinapainom sila ng ano, yung orange yung tank. Nilalagay sa pitin, litang, yelo para maginawa ng katawan nung napipinite siya. Eh may loko-loko po kami magkapit-bahay. Sukat ba naman nilalagyan nila ng gin? Literal talaga yun. Pagtapos na pinipinite siya, ano sila sa yung kakatagay ba naman eh. Hindi makapagreklamo. Oh. Kaya kung isang makita mo, hindi na diretso lakad. Alanganin na, gumagano na. Yung pala, nilalagyan nila niyan din yung juice na pinapainom. Tapos pag nakarating na po sila sa dulo, is about by 3 o'clock, sabay ligo sa ilog, nagbuburahan pa. Putang ina mo ba? Ilagyan mo na naman ng alak. Talaga literal talaga. Nakikita po namin eh, mga bata kami noon eh. Tingnan niyo po yung ginagawa ng tao. Hindi na po dapat gawin yan. Ang turo ni Jesus, nang magsimula siyang mangaral dito sa ibabaw ng lupa, ito lang naman ang binanggit niya sa kanyang maiksila nga ito eh. Pero kung susundin ko, napakaganda. Kanya lang. Tingnan muna natin. Sa Mateo 4:17. Ito yung primera na pangangaral niya. Magsimula no, binautismo siya ni Juan Bautista sa Jordan River. Alam nyo ngayon ang Jordan River? Panoorin nyo po sa YouTube. Dinidevelop nila yung po sa binautismo si Jesus. Pinagaganda nila. May mga nagtitinda na. Mga souvenir. Ito sabi niya, 4:17 lang sa Mateo. Magmula noon, ito yung after ng mabautismo siya ni Juan Bautista. Magmula noon, nangaral ni si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo taligdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng mag-ari ang Diyos. Napakasimple, di po ba? Magsisi, aminin mo ang kasalanan mo sa Diyos para pag-arihan ka ng Diyos. Kasi hindi ka po pwedeng pag-arihan ng Diyos nang hindi ka nagsisisi. Kailangan magsisi ka yung kasalanan mo, aminin mo sa Diyos. At ang gagawin mo, talikuran mo yun. Halimbawa, naalala niyo si Maria Magdalena ng Biblia? Nung mauli siya, kasi hostes siya doon, hostes. Nagbebenta ng aliw ang tawag doon. Nahuli ng mga tao, bawal sa kanila yun eh. Dinala nila si Magdalena kay Jesus. Sabi nila, ito, bro, anong gagawin namin dito? Nahuli natin nagbebenta ng aliw. So, yun mo ko si Jesus. Sa yung daliri niya, sumusulat siya sa lupa. Nagsalita si Jesus. Ang sabi niya, sige, yung walang kasalanan, yun ang unang bumato sa kanya. Kasi sa kanila noon, pag gagawad yung kamatayan, bato, stoning. Lahat ng tao, dapat ng isang bato, lalagay sa plaza, babatoy hanggang sa mamatay. Kaya sabi niya, sige, yung walang kasalanan, unang bumato na. Pero hindi nakatingin si Jesus, nagsusulat ng gano'n sa lupa. Tapos later on, nang magangat ng mukha si Jesus, tinanong niya si Magdalena, Magdalena, nasaan na sila? Wala bang bumato sa'yo? Sabi niya, wala po. Kung gano'n, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na. Pero, huwag ka nang magkasala.
Ibig sabihin niya, huwag ka nang magbenta ng aliw. Pinatatawad na kita. Hindi kita uusgahan. Anong ibig sabihin yan? Lahat tayo makasalanan. Kaya sabi ni Jesus, sige, yung walang kasalanan, batuin na ninyo. Yung walang bumato, ibig sabihin, may kasalanan ng tao. Kaya kahit na nagturo sila, sa totoo lang, pare-pareho naman tayo makasalanan sa Diyos eh. Nagturo pa. Dinala pa. Si Magdalena sa harap mismo ni Jesus. Kaya yung ginawa ni Jesus sa cross, sapat na po yun para mapatawad ang kasalanan natin. O, basahin natin muli yan. Nakalagay yun eh. Ayan. Sandali, tignan natin. Ang sabi ron, Hebreo chapter 10 verse 10. Dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan. Nilinis. Hindi. O sige, kasalanan mo 10, tatanggalin ko isa. Hindi. Pag nilinis, ang sabi niya, wala nang matitira. Wala nang matitira. Kaya ang dapat natin gawin, tingnan natin yung sulat ni Apostol Pedro tungkol sa kasalanan. Dito sa unang Pedro 2:24, ganito naman ang sinasabi ni Apostol Pedro. Sa kanyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Mga kasalanan, hindi basta kasalanan, mga kasalanan. Marami. Upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yan. Parang si Magdalena, sabi ni Jesus, hindi rin kita atulan. Umuwi ka na at huwag ka nang magkasala. Ibig lang sabihin, sumunod ka na. Ano sabi ni Pedro? Kung naniniwala pala tayo mga tao, na nilinis na ni Jesus ang ating mga kasalanan, anong susunod natin gawin? Mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, yung buhay mo ngayon ay nakaugnay na sa aral ng Diyos. Kung dati ang pamumuhay mo, bira dito, bira doon, bahala na. Bahala na si Batman. Pero nung makilala mo si Jesus, na tagapagligtas ng buhay mo, at naniwala ka, tinanggap mo. Dapat ang buhay mo ngayon ay ayon na sa kalooban ng Diyos. Ganun po dapat kung lahat lang ng tao ganito sila. Ewan ko kung talaga nababasa nila yung Bible. Eh di sana matino ang bansa natin. Isipin mo, napakayaman ng bansa Pilipinas. Napakaraming mahirap na tao. Diyan lang sa mga nakarambalita. Mali-mali ang milyon-milyon na pera ang pinag-uusapan ngayon. Ilan lang naman yung mahirap. Bigyan mo ng mga bahay yan eh. Mga hanap buhay. Isipin nyo na. Yung nakasulat po sa Bible, ayaw kasi nilang sundin. Ang gusto nila, sila po yung masunod. Iba yung gusto mong masunod at sarili mo, iba yung gusto ng Diyos na siya ang masunod. Kung naniniwala po tayo na tinubos na tayo ni Kristo, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Naalala niyo po yung Lord's Prayer. Alam mo ba yan? Mga ka namin? Katay mo. Ano kakatay mo? Yung ama namin, tinuro ni Jesus mismo yun. Ano yung una? Ama namin, nasa langit ka.
Di po ba ganon? Sambahin ng pangalan mo. Next. So, dumating nawa ang iyong kaharian. Next. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. Oh. Sino nagturo nun? Si Jesus. Kaya nung sinabi niya kay Magdalena, Magdalena, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na. Huwag ka na magkasala. Sundin mo Diyos. Napakasimple lang ang gusto po ng Diyos. Sundin natin siya. Kung naniniwala tayo na ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay siyang ating Diyos na sinasamba. Hindi po sinabi ng Diyos, magpakahirap ka, gawin mo ganito, gawin mo ganyan. Hindi po. Yung mga talatang binasa natin sa Biblia, sapat na po yun para magkamit tayo ng totoong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi. Yung iba, nung sinasabi, ay, at saka na lang ako magsisisi pag malapit na ako mamatay. Meron po mga tao ganyan. Sabi ko naman, paano kung bigla kang binangungot? Wala ka ng pagkakataon magsisi. Wala na. Yung isang aksidente na lang, naalala nyo ba yung mabilis na tumakbo na atlet ng Pilipinas ng araw, yung babae, yung magaling na, yung anak niya, nasa gasaan ng jeep, namatay. Sipin nyo, hindi mo alam mga aksidente kung kailan nangyayari. Ngayon sasabihin mo, tsaka ka na lang magsisisi. Pero yung athlete po, yun ang, hindi ko na mapangalan ni Marco yung pangalan niya. Dahil po naging born again sila, hindi niya po dinimanda yung driver ng jeep. Aksidente po talaga. Hindi natin alam kung kailan darating yan. Pero mas maganda, hindi pa dumarating ang aksidente ng kamatayan, isuko na po ang buhay natin sa Diyos. Sundin na po natin yung kalooban ng Diyos. Dahil sa bandang uli, sa salitang kalye, anong ipapanalo mo sa Diyos? Diyos eh. Siyang gumawa sa iyo. Nakikita lahat ng sa iyo meron. Anong ilalaban mo dyan? Hindi mas maganda isuko na lang po ang buhay natin sa Diyos. Bakit? Alam niyo, pag isusuko mo ang buhay mo sa Diyos, ang unang matutuwa yung pamilya mo. Totoo yan, halimbawa, merong isang pamilya, ang isang anak niya, yung tinatawag na black sheep. Pag nagbago niya, sinong matutuwa? Hindi po ba yung pamilya? Kaya napakaganda po ang purpose ng Diyos. Bakit pinadala si Jesus dito? Para ano? Para matubos sa kasalanan natin. Sapagkat tayo pong mga tao, sabi ni Pablo, lahat nagkasala. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ano? Salamat sa Diyos. Minahal niya tayo. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, inibig tayo. Anong katibayan? Panguli. Roma 5:8. Ito po ang sabi niya Apostol Pablo. Basahin natin, no? 5:8 ng Roma. Anong sabi dito ni Apostol Pablo? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Isipin mo yan, makasalanan pa. Sino yung makasalanan? Tayo yun. Kaya wala tayong pwedeng ituro eh. Hindi mo pwedeng ituro yung kapitbahay mo na walang ya. Walang ya ka rin eh. Kasi pare-pareho po tayong makasalanan. Yung iba kung magturo, oy, ikaw walang ya ka. Dapat ang turo, ganyan, oh. Nakaturo yung isang daliri mo sa sarili mo rin.
O, walang hiya ka. Ibig sabihin, tinuturo mo din ang sarili mo. Ganun yun. Hindi yung walang yan ito eh. Di ba gano'n? Dapat ang turo, ganyan. Nakaturo yung lalaki mo, papunta sa'yo. Nakaturo yung sa sinasabihan mo walang yan. Di ba ba? Sige po, ano, hanggang dito na lamang ang ating munting video. Sana meron po kayong natutunan. Lahat naman yan eh, binasa ko po rito. Ang ginagamit kong video ngayon, manifest, yan ay tinatawag na Gideon International. Mga mayayaman po ito. Mga milyonaryo. Yung mga miyembro ng Gideon International. Sila po ay nagpagawa ng mga Bible para ipamigay po sa lahat ng tao. Ano mang office ka? Ano man ang dialect mo? Lahat kumpleto. Ito Tagalog kasi Pilipino tayo. Ito. God bless po sa inyo lahat. Ito ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Barangay 102, Sonidis, Tondo, Manila, sa tahanan ng nanay at tatay ng tahanan. Si Ate Merly. Yan. Ayun. Siya po ngayon ang tatay nanay ng sambayan kasi yuda na po siya. Sige po, hanggang dito na lamang, ano? Sana meron po kayo napulot kahit paano. Huwag niyo na po kong tignan. Oh, yeah. Yeah. Meron na mas tumawag na Santa Claus. Sa hanggang Pasko na.